Okay, so tingin na. We're on recording mode. Okay? So bago tayo mag-auto-regression model, kailangan maintindihan nyo muna yung concept ng ACF at saka ng PACF. So ganito lang. Pag sinabi mong ACF, yan ay autocorrelation function na tinatawag. Pag sinabi mong PACF, partial autocorrelation function. So sir, ano yung kinalaman dyan sa topic natin? Okay? Gagamit tayo mamaya ng linear model lang, which is autoregression na tinatawag. So, maraming klase ng correlation na tinatawag. So, kung familiar kayo sa ginagawa natin ng elective 1, na-touch natin yung function na dot correlation. So, anong ibig sabihin lang yan? So, the closer daw sa positive 1 is meron kang stronger correlation na tinatawag. The closer to negative 1, meron kang negative correlation na tinatawag. So, in terms ng graph, kapag ganito yung nakita mong graph, linear na linear, one straight line, ang correlation niya is strong na tinatawag. Perfect yung correlation. Ano ibig sabihin lang ng ganyang graph? Habang tumataas yung isa mong variable, tumataas din yung isa. Okay, directly. Pag sinabi mong 0.8, hindi ganon kalinyar yung data. Kung mapapansin mo yung 0.4, sumasabog na yung data points. Yung 0 is wala kang kakikitaan ng linear trend. Sir, ano naman yung negative? Pabaliktad lang yung direksyon na tinatawag. Okay? Pag positive, habang tumataas yung X, tumataas din yung Y. Kapag negative, tumataas yung Y, bumababa yung X. Inverse na tinatawag. So, yun lang na may ibig sabihin ng correlation. Halimbawa, nag-aaral ka ng 9 hours, napapansin mo tumataas yung grade mo. Halimbawa, nag-aaral ka ng 8 hours, ang average mo sa elective ay 1.5. Nag-aaral ka ng 10 hours, naging 1.25. Okay? Hindi ka nag-aaral, naging kang 3. So, ganun lang. Ibig sabihin, may positive at saka negative correlation na tinatawag. Okay? So, sir, ano yung i-discuss natin ngayon? So, magpapla tayo mamaya ng ACF at saka PACF na function. So, sir, bakit alam namin yan? Para ma-identify mo kung saan model shoot yung data mo. Kailangan mag-aral ka ng ACF at saka ng PACF na tinatawag. Huwag nyo na itong basahin. So, ganito lang ibig sabihin yan, yung gagawin nating graph. May kinalaman daw yung benta mo kahapon sa benta mo today. So, kung i-measure natin ang correlation, halimbawa, ang benta ko kahapon ay around 500. Ang benta ko for today is 520. So, ibig sabihin, may kinalaman kung magkano yung magiging kita ko kahapon. Ang correlation, for example, is 0.8. So, ang ginagawa ng ACF at saka ng PACF graph is ginagraph lang niya yung correlation ng time series mo. Halimbawa, ito yung today, ito yung kahapon, then ito yung 2 days ago. Ano yung correlation ng value mo doon sa present value na tinatawag? So, ganyan lang yung i-graph natin. So, sir, ganito ang itsura ng autocorrelation na tinatawag. Ito yung airline passengers data natin. Then, kapag pinadaan mo siya sa ACF plot, so, bibigyan ka niya ng ganitong trend. So, ibig sabihin lang nito, malinaw na yung present data ko is may kinalaman kahapon, 2 days ago, 3 days ago, 4 days ago, 6 days ago, kung days ang usapan. So, malinaw yung nakikita nating trend. Sir, how about meron tayong data na hindi kakikitaan ng trend? Halimbawa ito, number of daily female births. Hindi mo alam kung kailan nanganganak ng maraming babae. Wednesday ba siya? October 1 ba? November 1? December 25? So, pag nakakita ka ng ganitong graph, hindi mo siya kakikitaan ng trend. Ang isang example na walang trend ang data is very short yung drop no correlation mo. Halimbawa, ito yung 0.8 ang correlation. Halimbawa, nag-drop, hindi, 1 nga ito yun, 1. Okay, halimbawa, ito yung 1 talaga.
Ang correlation nito ay 0.2. So, ibig sabihin, walang kinalaman yung prediction ko, yung births today, dun sa births kahapon. Wala siyang kinalaman. Ang hahanapin mo is yung very sharp na drop na tinatawag. From present data, biglang mag-sharp drop off yung graph mo. Ito yung tinatawag. Very sharp. Hindi mo kakikitaan ng patterns yung female births. Yan yung ibig sabihin lang. Kapag i-graph natin ng correlation. So, next. So, check ko lang Okay, so far, nagre-record pa. Okay? So, anong ibig sabihin yan? Kasi, the way na marunong kang mag-interpret ng ACF at saka PACF, marunong kang maglagay kung ano yung ibibigay mong value do sa ARIMA model. So, remember, Sir, ARIMA na ba yung gagawin natin? Hindi. Ang gagamitin lang natin is yung AR side niya. Auto-regression model lang. Siguro next week, o kaya next lecture, gagamit tayo ng another model is in which merong integrated moving averages. Ibig sabihin ng IMA, integrated moving averages. Sir, ano yung AR? Auto-regression. Ito yung gagamitin nating model ngayon. Para saan lang, sir, ang auto-regression? Kapag ang data mo is linear. Sir, pwede ba akong gumamit dyan ng Holt Winters? Double exponential smoothing? Yes, pwede din. Pero sinasabi ko sa inyo, kapag meron kang linear data, the best model is auto-regression. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Know your data, then alam mo kung ano yung model na gagamitin. Okay, halimbawa, magmamartilyo ka ng pako, gagamit ka ba ng plies? Pwede naman. Pero hindi siya shoot dun sa function na tinatawag. Okay? Halimbawa, mag-ano ka, ikaw ay maglilinis ng bahay, maglilinis ka ng sahig. Toothbrush ba o map? Pwedeng toothbrush, kaso matagal. So, imamap ko na lang siya. Gagamit ka ng useful na bagay para sa specific purpose. Okay? Pwede ka magpako gamit ay plies. Pero mas madali ang trabaho kung gagamit ka ng martilyo. So, yun lang ibig ko sabihin. Okay? So, next. So, ano pang meron dyan? So, meron ding tinatawag na Ito lang yung mga tinatawag. Ang mini-measure lang natin sa correlation is yung residual. Gaano kalayo yung ating prediction dun sa straight line. Kasi linear nga lang yung model natin. Okay? Yung error rate yung mini-measure natin. Ito, example ito Pag partial autocorrelation naman, hindi niya ginagamit lahat yung data points. Iko-compare ko lang siya specifically kung ilan yung number ng lag. Ilang days behind ba yung gusto kong i-compare. Yung ACF, iko-compare ko dun sa halos lahat. Kaya nga sinasabi mong partial lang partial comparison doon sa mga previous na data points. Okay? Mamaya natin ipoprogram. I-explain ko muna. So, meron tayong ACF, meron tayong PACF na tinatawag. Okay? So, ito lang yung definition niya. Dinedescribe niya yung autocorrelation, observation. Ibig sabihin ng observation, actual data sa observation nung prior time step. Kahapon, 2 days ago, 1 week ago. It includes direct and indirect dependence information na tinatawag. Yung partial na tinatawag is halos ganun din. Pero piling-pili mo lang kung anong observation at saka yung lag na pipiliin mo. So, ginagamit yan kapag tayo ay magmo-model na ng ARIMA. Pero swerte nyo, nung time namin, kailangan marunong kang magbasa ng ACF at saka PACF para mag-provide ka ng, tsaka ako na i-discuss, ang hinihingi kasi nito is PDQ values. Ano yung letter P na variable? Ano yung letter D? Ano yung letter Q? The way na makukuha mo siya is kung marunong kang bumasa ng ACF at saka ng PACF. Pero hindi na natin gagawin yung manual reading. I-automate na natin kung paano mo bibigyan ng P, D, and Q values yung ARIMA. Okay? Ang formula kasi niyan, kung meron kang friend na BS Math, sasabihin niya, halimbawa, 0, 1, 0. Ano yung ibig sabihin ng 0, 1, 0? Merong specific description kung ano yung ibig sabihin. How about sa ARIMA? Halimbawa, seasonal ARIMA.
So, bibigyan ka niya ng 6. P, D, Q, capital P, D, and Q. 6 ang hinihingi niya. The way na malalaman mo yung lahat ng yan is through ACF at saka PACF. Pero sabi ko nga, hindi na ito ginagamit today. Para sa mga matatanda na lang ito kagaya namin. Kasi i-automate na natin. Kaya na ng Python i-identify ano yung best value na ipoprovide mo. Okay? So, yun yung ibig sabihin. Tayo ay nagmo-model. Linear data lang. Okay? So, wala muna tayo sa ARIMA, pero ito yung kasunod na model. So, kung ipapakita ko lang sa inyo, sa ARIMA, kailangan, alam mo ba o anong data time series? Ano ba siya? Stationary or non-stationary? I-discuss ko yung dalawa. Okay? So, una muna, ACF muna at saka PACF. So, ganito yung itsura. Dalawang dataset ko, isang non-stationary. Okay? Ganito na lang yung simpleng definition ng non-stationary. With trend and seasonality. Kapag sinabi mong non-stationary yung time series, kakikitaan mo siya ng trend and seasonality. Which is makikita mo dun sa dataset natin. Kung i-graph mo siya, syempre monthly start, again, very crucial, monthly start. Yun yung magiging frequency. Itong data na to, ang tawag dito is non-stationary dataset. Ulitin ko ano, pag sinabing non-stationary, merong trend, pataas yung trend, merong seasonality na tinatawag. Sir, nasan ang seasonality? Every year, nag-i-spike yung data natin, tumataas. Sir, ano naman yung example? Ito nga pala yung ano yung ipoprovide mo. Kung daily yung data mo, pwedeng B, pwede ding D. Ano? Kung MS, yung pinoprovide natin, mayroon dyan sa baba, ano, MS, wala pala tayong ME, meron tayong M, month and frequency. So, basahin nyo na lang yan. So, another data set, births. So, ganito yung itsura ng births. So, daily. Kaya ang gagawin kong frequency, ito yung births.plot, ang tawag dito ay non-stationary. Sir, bakit? Hindi mo kasi siya kakikitaan ng trend at saka ng pattern. Sir, anong trend ng panganganak everyday? Tumataas ba o bumababa? Hindi ko alam. Okay? May trend ba siya? Wala. Dito siguro meron, pero hindi siya repetitive. Hindi umuulit eh. Yung ganitong klaseng data ang mahirap i-predict. Kasi wala siyang specific pattern. Yung pagtitingin ka ng stock market na price, napaka-volatile niya. Halimbawa, every hour, titingnan mo yung price ng stock market, napaka-volatile niya. Hindi mo makikitaan ng pattern or trend. Halimbawa, ganito siya. Yung mga ganitong bagay, ang mahirap i-predict. Kasi hindi siya predictable. Hindi gaya ng population growth, hindi gaya ng global warming. Ang global warming po is napaka-predictable na. Hindi na siya bumababa eh. Okay? Hindi na bumababa yung temperature natin kung makakita ka ng temperature from the 1920s up to now. May malaking spike pagdating ng year mga 1980s, 1990s. Doon nagsisimula yung pagiging industrialized talaga natin. Okay? So, ang tawag dito ay stationary. Hindi mo siya kakikitaan ng trend at saka ng seasonality. So, yun yung ibig sabihin. Okay? So, next step. So, sir, gagawin ko lang daily. Okay? Kasi daily yung dataset natin. So, yan. Kung makikita mo, daily siya. So, ang gagawin kong index niya is daily. So, sir, ano yung ACF? So, ganito. So, titingnan ko na lang, simpleng data lang. 4, 5, 2, 1, 3, 2, 1 na tinatawag. So, the way na gagamit ka ng ACF para malaman mo yung correlation is nandito na mismo sa stats tools. So, ang kailangan mo lang, ACF values, padaanin mo sa ACF function, yung time series data natin. Ano yung time series data? 4, 5, 2, 3, 1. Ito lang, pinakasimple lang. 5 value lang. Then, bilangin mo ilan yung lag. Sir, bakit 4? Anong formula ng ACF? Number ng population minus 1. Okay? ACF, makukumpit mo yung lags kung ilan yung data mo minus 1. Okay? So, ganyan yung formula natin.
Sir, anong ibig sabihin ng FFT false? Merong definition dito, ano? So, ibig sabihin lang ng FFT false, gagamit ako ng standard definition. Kapag gagamit ako ng FFT is true, gagamit ako ng Fourier transform, which is hindi ko alam paano yung formula ng Fourier transform. Okay? Basta kino-compute na niya para sa atin. Kung ito ay i-execute ko, ano? So, ang ibig sabihin lang nito, sir, bakit 1 yung una? Ikino-compare ko siya sa sarili niya. Kaya mapapansin nyo, ang correlation ko sa sarili ko is 1. Perfect. Tama. Yung correlation ko kahapon, halimbawa, ang data ko is, remember, kung isusulat ko is ganito. Ano ba yan? 4, 5, 2, 3, 1. So, isusulat ko siya, ano? So, ito ay 4, 5, 2, 3, 1. So, ibig sabihin, anong correlation niya sa 4? By itself. Ay di 4. Then, anong correlation nung past data ko na 5 dun sa correlation ko sa 4? Hindi ko masabi. Kasi hindi ko alam kung tumataas o bumababa eh. Kaya, ibig sabihin, hindi ko alam. The moment na lumalayo ka, parang sinasabi mo, ang correlation ko sa dalawa is 0.1. Negatively correlated. Ay, hindi. Positively, pero weak. Then, i-compare ko yung 3 dito sa, sa 2, sa 5, sa 4. Negative yung correlation. Bakit? Masyado na akong malayo do sa 4 and 5. Ang result ko is negative 0.4. Then, yung 1, bakit naging 0.2? I-compare ko do sa 4. Okay? Automatic inu-compute na sa atin. So, ibig sabihin, yung number 1 ko sa ilalim, ang correlation ko do sa 4 is negative 0.2. Negatively correlated. So, kung igagraph mo yan, malamang meron kang 1, then meron kang 0, then meron kang halimbawa 0.1, then meron kang negative 0.4, then meron kang negative 0.2. Ito yung pinaplot natin na correlation. Kaya ganyan yung itsura. Okay? Yung partial, i-compare ko lang siya. Ito, basahin nyo na lang yung interpretation ng yung partial, same din, PACF na tinatawag. So, ang comparison naman niya is i-compare ko dun sa specific na 4. Kaya bibigyan ka lang niya ng 2. Partial nga lang eh. So, ibig sabihin, i-compare ko lang siya sa kahapon. Hindi ko i-compare dun sa 5 days before. So, ang correlation ko lang, kung partial, is dadalawa lang yung ibibigay. Ito yung sinasabing partial. Partial lang yung binibigay sa akin, isa, hindi kompleto. So, ibig sabihin, walang correlation kapag padadaanin mo sa partial correlation. Hinahanap ko lang yung PACF values, nilagay ko lang sa dictionary para ma-project ko as data frame na tinatawag. So, partial autocorrelation. Sir, paano i-plot yung graph? So, pwede kang gumamit ng log plot. So, sir, anong interpretation ng log plot ng 1,000 passengers? So, pag nakakita ka ng log plot na ganito, ito ay very obvious na meron kang specific pattern sa data. Kapag nag-flow sila ng straight line. Okay? So, ibig sabihin, sure ako meron siyang pattern. So, i-compare natin yung log plot ng number of births. So, for example, ito yung log plot, i-compare natin yung number of births. So, malayong malayo. Ito yung ibig sabihin ng graph natin na correlation. Kung straight line yung susundin, masyado nang malayo yung ibang data para masabi mo meron bang pattern. So, kung titingnan ko sa log plot, is wala. Kasi sabog na sabog yung data. Ibig sabihin, walang correlation yung previous data ko doon sa number of births 3 days ago, 1 week ago, yesterday. Wala siyang kinalaman. Kung titingnan ko yung correlation na to, sasabihin kong around 0.2. Which is weak. Very weak. Isa siyang weakling. Okay? Ito, kung titingnan ko to, yung nasa taas, pwede kong sabihin, by the graph alone, ang correlation nito is around 0.8. Merong sinasabing, may kinalaman yung previous data ko dun sa magiging result ko at present. So, yun yung ibig sabihin ng log plot na tinatawag. Sir, gusto mong i-plot yung correlation plot? Yes, pwede. Plot ACF, tapos plot PACF. Ito yung nakita nyo sa PowerPoint presentation. Sir, ano ibig sabihin ng log 40?
gagamit ako ng 40 points. Bilangin nyo to 40 points ito. Sir, ano yung shaded area? Kung familiar kayo sa 95% confidence, sa stat ito, ano? Sa engineering data analysis, interval na tinatawag. So, sir, ano ibig sabihin ng 95 confidence interval? So, confident ako na merong pattern yung data. Kasi most nung merong shaded area is tinatamaan ng 95% confidence interval ko. Sir, ano yung nasa labas? Yun yung remaining 5%. Kung titingnan mo yung remaining 5%, meron din siyang specific pattern na tinatawag. So, pwede kong sabihin dito, 100% confidence ako na merong seasonality at trend yung aking dataset na tinatawag. So, sir, tingin tayo ng ibang log plot in terms ng birth naman. Ito yung birth na tinatawag, logs 40. So, remember, ito yung data ko at present, meron tayong sharp drop. Isa sang malaking sign na wala tayong seasonality at trend na tinatawag. Okay? So, yun yung ibig sabihin na tinatawag natin ng autocorrelation. So, game. So, ito ay ginagamit sa ARIMA. Hindi niya pa natin ito, partial. Kung gusto mong i-partial autocorrelation. Sir, paano mo nalamang may trend yung data? Pansinin nyo tong unang line. Ito yung present, ito yung kahapon. Isang indication na walang sharp drop-off, meron akong specific pattern. Pag gagamit ka ng partial autocorrelation. Pag gagamit ka ng impartial, o kaya ay gamit ko ay births data, again, so same result. Present data kahapon, is meron pa ring sharp drop-off. Walang pattern. So, ganyan magbasa ng autocorrelation. Okay? Wala tayong specific pattern na tinatawag. Okay? So, next, autoregression model na tinatawag. So, ang dataset natin is ganito yung itsura. US population. So, itatry natin kung gaano ka-accurate to. So, meron tayong US population. Every month is nire-report niya yung US population. Ito'y by the million. So, ibig sabihin, 311 million na tinatawag. Okay? Ang frequency natin is monthly start. Kasi monthly start ulit. So, i-execute ko to. Then, kung ipa-plot mo siya, ayan. So, ang una nyong titingnan, ano bang klaseng time series meron ako? So, ito yung sinasabi ko. Meron akong linear na tinatawag. Wala akong time series na ganito. Kapag may nakita kang time series na ganyan, iisipin ko na agad, Holt Winters to. Okay? Pero pag may nakita akong time series na straight line, autoregression, automatic. Hindi na ako mag-iisip, i-discount ko na to. Tatanggalin ko na yan. Okay? So, gagamit ako ng autoregression. So, gagawin ko is linear yung data. Gagamit ako ng autoregression. So, kung mapapansin nyo yung data natin, straight line lang siya. Okay? Nagpa-follow lang siya ng straight line. So, sa ganung definition, gagamit ako ng autoregression na tinatawag. So, next, i-split natin yung dataset. Sir, ano ibig sabihin ng length ng data frame? Meron akong 96 months. From 2011 to 2018, siguro December, hindi ko sure kung saan natatapos. So, sasabihin ko tail. Kung anong, tama, 2018, December 01, hanggang doon. Okay? Sir, bakit kinumpute natin yung length? Remember, pag magfo-forecast tayo, i-split natin yung data. Okay? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Okay? So, yung replay, okay lang namang panoorin. Pero pag nandito kayo, pay attention din naman. Okay? Sayang naman kasi yung time. Ilang taon ko itong pinag-aralan tapos ayaw nyo lang pakinggan. Promise. Blood, sweat, and tears bago ito matutunan tapos hindi nyo lang ma-appreciate. Yun lang naman yung sentiment ko. Okay lang naman na may gawin kayong yung iba pero mag-focus naman kayo sa 1 hour lang naman to. Okay?
Buti nga, nire-record ko pa eh. What if hindi? Siguro may disadvantage din na nire-record ko kasi pwede nyo siyang i-replay mamaya. Pero, please lang, kung ayaw nyo nung subject ko, wag na kayong pumasok. Okay lang naman. Sa totoo lang. Hindi naman kawalan kung hindi kayo attend. Manood na lang kayo nung replay. Pwede naman. Okay? So, konting lang tayo. Tawag dito. Consideration. Okay? Kasi, binibigay namin as a teacher yung best effort namin every day. Okay? Pag hindi nagturo yung teacher, may reklamo din. Pag naman tinuturo niya ng maganda, wala din naman. So, saan kami lulugar? Okay? Ako bihira akong magalit, pero napapansin ko kasi hindi na nakikinig yung iba sa huli. Okay? Yung aking pasensya mahaba, pero wag niyo uubusin. May hangganan din siya. Dinesign ako pagiging teacher kasi napaka-patience. Pero pag nakikita kong wala na lang, magkakameron tayo ng problema dyan. Okay? Hindi naman ako maano sa inyo eh. Hindi naman ako mahigpit. Binibigyan ko kayo ng freedom. Pero respeto lang. Hindi lang naman sa akin, kahit sa ibang teacher, kahit kay Ma'am Carla, kay Sir Jerwin, kung sinong teacher. Kasi promise man, pinag-aaralan namin to every day, every night. Nagpupuyat kami para lang kumbaga sa vlogger, para may mai-provide kaming content. Tapos hindi nyo lang pala ma-appreciate. Okay? So sa ibang school, babayaran pa nila to. 60K para matutunan lang niya to. Sa inyo, binibigay na to sa inyo ng libre. So sana ma-appreciate nyo din. Kasi hindi lahat nakakapag-aral ng engineering. Siguro nandito kayo sa point na to, parang nane-neglect nyo eh. Kasi nandito na kayo. Pero, i-imagine nyo, may mga tao na gustong ikamatay para lang makalugar sa pwesto nyo ngayon. Promise man, hindi ako nagbibiro. Madaming bata, ang pangarap lang is yung lumugar kung saan kayo nandito ngayon. Oh man, promise. Sige, tuloy ko lang medyo na-thrown off kasi ako. Kasi ino-observe ko kasi sa huli, parang wala na lang. Okay? Yan, nanginginig ako. Pag ako nagagalit, nanginginig talaga ako. Kasi bihira talaga ako magalit. Okay? So, length. So, ibig sabihin ng length ko, hindi ko mawala eh. Pasensya na, ganun ako pag medyo na-reach ko yung limit ko. Nanginginig talaga ako. Pagpasensyahan nyo na, gagawin ko yung best, itutuloy ko pa rin. Kahit medyo throw na ako yung emotion ko ngayon. So, pag sinabi nating length, ang data frame natin is 96. So, ibig sabihin 96 data points. So, ang gagawin ko lang data set is 12 lang. So, ite-testing lang natin siya sa 12 months. Okay? So, sir, bakit 12 months lang? Depende sa inyong training and testing split. Kung gusto nyo ang test data nyo is 24 months, bahala kayo. Pero ite-test ko lang muna siya sa isang month para kakaunti lang yung test size ko. Hindi nawawala o nanginginig pa rin ako. Pasensya na. Bihira nyo kung makikita ang ganito. Yung ibang estudyante ko, hindi ako nakikita ang ganito. Pero swerte kayo, nakita nyo ngayong araw na to. Okay? So, meron akong train data. Okay? Meron akong data frame. Ang ILO ko is from 0 to 83. Okay? 84 data points. So, sir, bakit 84 hindi 83? Ang indexing natin, remember, is nagsisimula tayo sa 0. So, 84 points from index 0 hanggang 84, excluded yung 84, which is 0 to 83. Okay? Then, the rest, from 84 to 96, is meron akong 12 na test data points na tinatawag. Okay? Yun yung aking training. Ite-train ko siya yung auto-regression model ko sa 84. Then, yung test data ko is 12 na tinatawag. Okay? So, sige, go. So, kung gusto niyo lang makita, ito yung test data ko, 12. So, from January hanggang December, which is 12 na tinatawag. Okay? Hindi ko na ipapakita yung training and testing split. Ibig sabihin, meron lang akong inassign. 84 points, 12 points. Then, gagamit ako ng AR model. Sir, bakit? Bakit ako gagamit ng AR model na tinatawag? Kasi, linear lang naman yung data ko eh. Yun lang yung usapan natin.
kapag meron akong linear data, mas magandang gumamit ako ng AR model, which is, kung gusto mo siyang gamitin, gagamit ka ng autoreg. Ayan o, AR model, maraming klase ng AR model. Merong VAR model, vector autoregression, pero hindi ako gagamit nun. So, autoreg. So, meron akong model, then meron akong autoreg, then hindi ko gagamitin yung buong dataset. Ito yung process natin na dinidiscuss ko before. So, train data lang ako ng population estimation. Anong ibig sabihin ng logs? Ang gagamitin kong value para i-predict yung next value ko is isa lang. Yesterday. O kaya last month. Then, papangalanan ko lang variable AR1 fit. So, model is equivalent to fit. So, ibig sabihin, if ini-fit ko dito yung specific model na tinatawag. So, sir, ano yung start calculation at saka yung end calculation na tinatawag? Iba kasi to sa EWMA, iba yung method. Wala tayong method dito na forecast. That forecast. Ang meron tayong hinihingi dito, saan mo umpisahan, then saan mo siya tatapusin. Okay. So, sir, ibig sabihin, umpisahan ko siya sa 84. Kung mapapansin nyo, ang length ng training data ko is 84. Kasi inassign natin 84 data points. Sir, saan siya matatapos? Ang length ng training data ko is 84 plus yung length ng test data ko which is 12 minus 1. Sir, bakit minus 1? Wala tayong index 96. Meron ako i-index 95. From 0 to 95. So, ibig sabihin, mag-uumpisa ako sa 0. Okay? Tatapusin ko ng 84 plus 12. Ito yung test. Okay? Ito yung train. Minus 1. So, tatapusin ko is sa 95. From 84 to 95, remember, yaan yung aking test data. From 84 to 95 is 12 lang. 12 months. So, remember, laging ganyan, may specific formula lang. Okay? So, ito, end calculation, 84. Then, the way na ipipredict mo is, kailangan mo nga, ipipredict mo lang, saan daw? Sa test data. Remember, nag-predict tayo gamit yung model natin na AR1, which is ang log is 1. I-predict mo siya from 84 to 95. Ito yung ibig sabihin. Okay? Ito yung predictions once natin. Hindi ko to na start. Tapos ito yung end. Missing. Tapos ito yung predictions na tinatawag. So, ibig sabihin, from 2018 hanggang 1201. 12 months. Okay? Kung meron ka ng predictions, okay? Pwede mo siyang i-rename. Sir, anong ibig sabihin ng rename? Kung ayaw mo maglagay ng legend, immediately, i-rename mo na agad dun sa data frame. So, ano ibig sabihin ng rename? Ang column name ko, ang ibig sabihin ko lang is AR1. Ito yung magiging column name. Para, pag i-ginrap mo na siya, yung test data ko, at saka yung prediction 1, ito yung mangyayari. AR1. Hindi ko na need maglagay dito halimbawa ng label is X na tinatawag. Okay? So, ibig sabihin, pwede kong baguhin kasi. Pero, kung ayaw mong gawin yan, dun mo pa siya lalagyan ng label, bigyan mo na lang siya ng name. Ang ibig sabihin lang nung rename, yung aking series na data is bibigyan ko ng column name. Ila ibig sabihin nun? Yung predictions 1, ito, pansinin nyo, predictions 1, anong column name? Wala. So, ito, predictions 1, anong column name? AR1. Para hindi ko nalalagyan dito ng legend. So, ibig sabihin, ito na siya. So, based sa test data natin na 12 months, yung AR1 natin na may log 1, ganito yung magiging prediction. Malayo sa katotohanan. Lagpas. So, sir, anong gagawin mo? I-model mo. I-try mo halimbawa, log is equivalent to 2. So, ulitin mo lang yung formula. So, ang log ko ay 2. So, ang AR fit ko, start to end, is ganun din, nabago lang yung variable. So, i-rename mo lang ulit. Okay? So, i-rename mo lang ulit. So, ito yung magiging prediction. Then, ipa-plot mo side by side yung dalawa. Prediction 1, tsaka prediction 2. So, ito yung AR1, orange. Ito yung AR2 is yung green. Kaso,
ano yung best model? Kasi marami kang pwedeng choice. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100, halimbawa 60. So, alin dyan? Paano ko hanapin, iisa-isahin ko ba? So, kung meron kang mahabang test data, dito 12 months lang, pwede mo siyang itest. Gawin mo 0 to 12. Okay? Pero ano yung best na magiging fit? Okay? So, ang gagawin natin, yung code na to is nanggaling mismo dun sa manual niya. Ano? So, meron siyang tinatawag na IC parameter. Ano? So, ibig sabihin lang, mag-i-import ka daw ng stats model API, ibig sabihin ng SM, iisa-isahin natin yung mga logs. So, magde-define tayo ng maximum log. Ang log natin na i-define is from 0 to 30 na tinatawag. Iisa-isahin natin from 0 to 30. So, sir, ano yung AIC values? Akai Key Information Criterion. Ito lang ang AIC na tinatawag. The lower, the better. Ibig sabihin, mas fit yung data natin. Then, yung model summary, may ibinibigay kasi yung, yung code ng pwedeng mag-summary. So, ano ibig sabihin? 4 log, in range, 1 max log. So, ano ibig sabihin lang yan? So, from 1 to 30 plus 1. So, ibig sabihin, 1 to 31. Remember, hindi kasama yung last. So, meron lang akong itetest na 1 to 30. So, sir, saan ginagamit yung SM? SM.tsa autoreg. Iisa-isahin natin. Parang sinasabi mo, summary ng TSA autoreg. Remember, tayo ay nakaloop. Nakaloop tayo, mag-uulit ito ng 1 to 30. Then, yung formula natin is sa train data. Then, yung log ko is 1, 2, 3, 4, hanggang 30. I-fit natin hanggang 30. Then, yung aking AIC na value is ilalagay ko lang sa empty list. Then, yung model summary is ilalagay ko lang sa empty list. Which is kung pang ilang log. First log, second, third, fourth. Nakaloop lang siya. Okay? Then next, pwede ko sabihin, optimal log is yung minimum value, pinakamaliit na AIC values. Ang Kiko is yung lahat ng makukuha kong values ng AIC na tinatawag. Medyo mahaba yung code, Again, hindi ako nag-code nito. Nakita ko lang sa manual. Then, yung optimal model ko is yung mismong mga optimal logs. I-fit ko na kung alin yung may pinakamagandang log. So, ganito ang lalabas dyan. So, medyo mahaba yung result. Okay? Kasi tinest natin isa-isa. So, bibigyan ka ng ganito. So, sir, ano lang ang titingnan nyo dyan? Ang titingnan nyo lang dyan, itong portion na to, itong pinakahuling column, hahanapin mo yung may pinakamaliit na value. 2.11, 674, 1.271, 0.18, 135, 665. Okay? So, ibig sabihin is L6. So, it will be 105. So, ito ay 1.08. So, ang pwede kong i-candidate dito is yung L6. Pero pwede ka rin mag-predict na gagamitin halimbawa yung L8. Okay? So, ulitin ko lang ulit, Yung negative, hindi ko na siya pipiliin. Bakit? Hindi naman negative yung time series ko, As time goes on, dumadami siya. Sir, pipili ka lang ng negative kung ang graph mo is pababa naman. Kaso wala akong graph na pababa, Every year, ibig sabihin bumababa yung population. Pero yung graph kasi na available natin is pataas. So, maglilin towards ako sa positive value. Okay? So, ito yung 0.065. Ang pwede natin gamitin is itong dalawa. I-test mo yung 6 o kaya yung 8. Alin yung mas maganda? 6 ba or 8? Okay? So, itetest muna natin yung 8, then ibabalik natin dun sa 6 na tinatawag. So, dalawa ngayon yung comparison natin. Then, ang gagawin mo, pag nahanap mo na yung optimal model, ang dami, di ba?
So, i-fit mo siya sa 8 log. I-test muna natin sa 8. Dalawa kasi ang candidate. Isang 8, tapos sa isang 6. Pero dito ginamit natin ay 8. Sige. Pero i-test din natin yung 6. So, 8 logs. Ito yung training data. Ito yung predictions ng 8. Isang shot na lang. Nirename natin ng AR8 kagaya nung sa taas. Then, ito yung prediction niya. Kung ipa-plot natin side by side, predictions 1 to 8. So, yung kulay red. Okay? Yung kulay red. So, itry nating baguhin lang. So, babaguhin ko lang muna. 6. Tingnan natin kung anong mangyayari. Okay? So, mas magandang mag-define is kung titingnan mo din yung graph. So, ibig sabihin, babaguhin ko lang yung 6. Nasa na yung 6? Mas malayo, ano? So, ibig sabihin, although mas mababa siyang value, ang susundin pa rin natin is yung 8. Kasi based sa inspection natin, siya yung mas malapit na line. So, ibig sabihin, ibabalik ko siya sa 8. Hindi normally kung ano yung may pinakamababang value is siya na. Itetest mo pa rin. 65 at saka itong 107 na tinatawag. So, pipiliin ko na lang is yung number 8. Alam ko na kasi na number 8. Sa tagal nga eh. So, alam ko ng number 8 yan. So, kapag okay na yung fit, edi 8 na. Ang last step is i-measure mo yung metrics. Okay? So, ito log 0, 0038. Log 2, 0013. So, log 8 is 0021. Parang ano? Parang ibig sabihin, ma-shoot pa yung ano? Yung log 2, wait lang ha. I-restart all ko. Baka naman nare-replace na yung value. Wait lang ha. Parang hindi ako naniniwala na yung mas maliit yung ano yung log 8. Wait lang ha. Kasi based dun sa ano, sa map natin, is shoot na shoot yung log 8 eh. Ayan. I-refresh ko lang. So, ibig sabihin lang ganito. Ito ay 0.0003. Tingnan ko na lang yung 0, 3. Ito ay 3. Ito ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 3. So, meron akong 4. Tama. So, ibig sabihin, mas maliit yung error ko in terms ng log 8. Okay? Kung mas maliit na siya, ang gagamitin ko is gagamitin ko na siya pang forecast. So, meron akong log 8, final model fit. Then, ganito. Ang final fit ko is start 84, tama, 84 to 95 plus 12. Ibig sabihin, yung forecasted value ko is lalagpas ng 2018. Ulitin ko ulit ano. So, kung isusulat ko siya, ang start ng length natin is 84. Matatapos ako ng 95 plus 12 months. Ito yung prediction natin. Ano? Based dun sa dataset natin. Okay, length ng DF, 8495 plus 12. Sir, hindi ba tayo mag-uumpisa sa 0? Question, bakit tayo nag-umpisa sa 84? Bakit hindi natin tinapos sa from 0 to 95? Pwede ba siya? Okay? So, bakit sinimula natin sa 84 lang hanggang doon sa 95? Sir, anong difference kapag ginawa ko itong ang start length natin ay 0? May difference ba? Ibig sabihin, from 0 to 95 plus 12. So, tingnan natin yung magiging graph. Sige, yung tama muna. From 84 to 95 plus 12. Ito yung forecasted values. Okay? Ito yung prediction natin for the next 12 months na tinatawag. So, kung ipa-plot mo siya, population estimation, original data, kulay blue, then forecasted value, ito yung magiging value natin. So, itest natin. Ang population daw ng US by 2020 is 330 million. So, tingnan natin. US population. Kung ano nga. Ito. Ayan, nakasulat na dyan kasi sinerch na namin.
So, around ng 2020 is 329 million. Off tayo ng 1 million at least. Okay? So, medyo malapit na siya. Okay? In terms ng prediction. So, nag-off lang tayo ng 1 million. Pero, yun yung naging probable na population ng US. Kasi linear naman yung yung dataset natin. Sir, question. Bakit hindi natin i-predict ay mula dulo? Pwede ba? So, try natin So, bakit kailangan 84 to 95? So, ano nangyayari sa AR model? Remember, ang AR model natin is kailangan meron akong specific value muna bago ko ma-predict yung next. Hindi ito kagaya ng hot winters. Okay? So, hindi tayo mag-uumpisa sa pinakauna. So, remember, yung hot winters, ginamit natin from the start. So, titingnan mo din yung model. The way na nagpe-predict tayo is ginagamit lang natin is yung test data. Hindi natin talaga ginagamit yung kasi nagamit na natin yung buong data May model na tayo sa training data. The way is ipe-predict ko na lang based sa test data tapos ano yung kasunod na tinatawag. So, meron siyang difference na tinatawag. So, ulitin ko hindi ito nag-uumpisa from the start. Hindi kagaya ng hot winters. So, ibig sabihin, uumpisahan mo siya kung ilan yung tinest mo lang from 84 to 95 plus 12. Sir, bakit ganyan ulit? Linear yung model natin. Ina-assume ko na kapag nag-shoot na to sa linear model ng test set, is shoot na rin siya dun sa prediction. So, iba yung hot winters na tinatawag natin. Sa hot winters kasi, kung natatagpuan nyo, kung ipapakita ko lang ulit, kung anong difference niya, hindi ko alam kung anong number niya. So, 0 ano yun? 6. So, kung 6 man siya, so, tingnan natin kung anong difference, 5. So, i-open ko siya. So, halimbawa, 0.5. Okay, ito yung machine learning. So, tingnan natin yung magiging difference niya. So, 175. So, tingnan nyo yung magiging difference. 5 ba o 4? Parang 4. Okay? So, i-open ko siya. Okay? Ito ay 0.4. Hindi ako nagkakamali. Sana ito na siya. So, tingnan nyo yung difference, Wala? Okay? Sige, i-reload ko lang. Pag ayaw, ay yung picture. So, ito yung SLSU docs. Last na to, papakita ko lang. Kaso ayaw magpakita, sige, picture na lang. Public files. Kahit ako, nalilimutan ko na kung saan ko nilagay. So, halimbawa, ito ay... Ito ba yun? Okay. So, ito. Ay, hindi. Mas maganda ko itong complete. General forecasting na tinatawag. So, kung makikita nyo, kapag final prediction na tayo, tingnan nyo to, So, kung mapapansin nyo, yung plot natin is tinrain ko lahat dun sa thousands of passenger. Ibig sabihin, mula dito sa dulo hanggang dito is mag-predict ka ng next value. The way now, forecast 35. Ito yung 35 ko. Gumamit tayo ng prediction is from 0 hanggang dito sa dulo. Pero, pag sinabi mong AR model, since nagpo-produce ka nga ng non-values, kapag gumamit ka ng 0, ibig sabihin, 12 agad yung bakante ko. Pero kung i-graph natin, sige, i-graph natin kung possible. Okay? So, ite-train ko siya sa lahat, pero ang mangyayari dyan is, ganun pa rin naman. Okay? So, kung titingnan ko is 300, 538. So, kung mangyayari, isi-zero out natin. So, tingnan natin kung anong mangyayari. So, 08. Kaso nababiolate ko na yung lag Okay? So, ang mangyayari dyan is ganyan. Ang mangyayari is ganito nakadami yung prediction hanggang siya. Hindi, mas madami na yung forecast ko kaysa dun sa natirang data ko na. So, remember,
hindi ko dapat gagamitin yung buong dataset. Meron tayong start at specific end. Yung training dataset lang ang gagamitin ko para makapag-predict ako ng next specific value. So, yun lang ibig ko sabihin. So, iba't ibang model, iba't ibang implementation yung nangyayari. Okay? So, remember, kapag AR model, hindi ko gagamitin yung whole dataset. Rather, ipipit ko siya doon sa test data ko lang para ma-predict yung next. Kasi linear naman yung model eh. So, kung linear yung model, ina-assume ko to na linear din yung training set para ma-predict ko yung next. Okay? Ang ginamit ko lang, remember, ang ginamit ko lang dyan, pang predict, is yung 12 points dito para ma-predict ko yung another 12. Hindi ko na ginamit to. Kasi ang assumption natin, kaya na nung training data na i-predict yung test data. So, sige, magtuloy-tuloy ka lang, plus 12. Auto-regression model. Para lang siya dun sa linear data. Sige, baka late na kayo kay Sir Dean. Okay? Kay Sir Jerwin pala.